Hello everyone, welcome to my vlog. Hirap ko na kausapin ng sarili sa camera. Okay, hello everyone. Today, ang itatackle natin ay regarding on ano nga ba ang mga dapat gawin, mga tips and advices sa pagkuha ng US visa for seafarers na tinatawag din natin C1B. Yan po ang visa na kinukuha ng mga, para sa mga seaman. Ano nga bang dapat natin gawin at dapat i-prepare? Una po, kailangan sa susuotin. Okay. Sa susuotin, ako nung bago ako mag-appear, bago yung appearance ko, nag-search ako, ano ba yung mga dapat suotin. Nag-search ako ng mga formal attires, kailangan ba naka-heels, yung ultimo ayos ng buhok, kailangan ba naka-buns, or okay, naka-bun. Well, lahat ng yan sasagutin natin. At isa pang tanong, ano ba ang karaniwang tinatanong ng mga consul? Sasagutin din natin yan maya-maya. At prior to your given time na oras or yung appointment time mo, ilang oras ka ba dapat na dumating sa embassy? What else more? Kulang ba ba? I think wala. Well, kwento ko lang yung naging experience ko nung appearance ko sa embassy. Nag-search ako ng susuotin. First susuotin. Search ako kung mag-skirt ba ako, then long sleeve, or mag-slacks ako, then long sleeves, then coat. Grabe guys. Tagal kong pinag-isipan yung susuotin. Even yung buhok ko. Anong gagawin ko? Itatali ko ba siya? Naka-buns? Naka-pony? So, yan. So, naisipan kong mag-pants na lang, black. Gusto ko sana mag-slacks, black, pero wala akong slacks. Mukha namang okay yung, mukha namang formal yung pants na black na susuotin ko. So, yun na lang. And then, long sleeve ako, and then, nagdala ko ng black na coat. Yung long sleeve ko, stripes na black and white. So, mukha naman siyang formal tingnan. Then, pagdating sa shoes, mag-heels sana ako, kaso nga lang, hindi talaga ako sa heels. So, nag-flat shoes na lang ako, pero black naman siya. So, medyo formal pa rin tingnan. And then, pagdating sa buhok ko, ibinani ko lang siya, hindi ko siya binani. So, okay naman. Pagdating ko doon, ang schedule ko ng appearance is 1:15. Pero, gusto ko parang 3 hours or 2 hours earlier, nandun ako. So, umalis ako ng bahay na 8 or 8:30, before 8:30. Then, nakarating na ako ng US Embassy ng 10 or 10:20. So, akala ko early na ako noon. Ako ng early, pinaka-earliest. Pero pagdating ko doon, ang dami ng tao. Ang dami ng schedule ng 1:15. Ang dami na nandun na ng 1:15 na mas nauna pa sa akin. And guys, nagulat ako. Pinaghandaan ko yung damit na susuotin ko. Pero nakita ko yung mga tao na nandun.
naka-jeans, naka-polo shirt. Hindi talaga siya ganun ka-formal. Ang tips pala doon, meron pang girls, isang babae doon na naka-skirt na fitted na above the knees. Sexy, medyo sexy dating. And then, flat shoes lang, parang down shoes nga lang. Then, yung top niya is see-through. See-through, black siya, pero hindi naman masyadong halata. Pero pag tumalikod siya, makikita mo talaga yun. And, yung bra niya, meron din doon naka-jeans, tapos naka-hanging. Hindi naman sobrang hanging, pero may, pag itaas yun ng konti, yung kamay niya is makikita mo yung pusod niya. So, yun pala, ang tips doon pagdating sa susuotin is kung saan ka magiging komportable. Yun po yun. Wala po talaga silang requirements na susuotin damit. Basta komportable ka. Even the hair. May nakalugay, naka-buns, yung iba may formal na formal talaga. Pero syempre, mas pleasing naman kung mas pleasing din yung dating. Parang mas pleasant yun sa mga console. Next pala, before that, check nyo muna yung mga documents nyo bago ang appearance nyo. Kasi ang binigay ng agency sa akin, copy ng receipt, yun na binayaran mo, yung parang possible questions sa'yo na nandun yung mga information na in-encode ng embassy, at yung guarantee letter. Nakaproblema ako kasi nung chinek ko yung papers ko sa agency, kasi magkakaroon kayo ng parang briefing kung ano bang mga gagawin. Pagdating doon sa parang orientation, bago yung appearance mo, may orientation kayo sa agency. Papacheck doon yung mga papers niyo. Ngayon, nagpo-problema ako. Chinek ko naman, ang chinek ko, check yung guarantee letter at saka yung in-encode ng US Embassy na personal information ko. Chinek ko yung name, yung birthday, tama naman sa parehas. And then nag-focus ako dun sa in-encode ng US Embassy. And then, so akala ko okay na lahat. And then on the day, bago ako umalis dito sa bahay, chinek ko ulit. Ngayon may mali. Doon sa guarantee letter ko, kulang ako ng isang number sa passport. Yung passport number ko, kulang ng isang number. Pero dun sa in-encode ng US Embassy, tama naman. So, nung umalis na ako, kinakabahan ako kung ano, baka yun yung maging cause ng hindi pag-approve or baka ma-deny yung application ko dahil dun sa guarantee letter na kulang ng isang passport number dun sa information ko. So, inisip ko kung punta ba ako ng agency muna, diretso na ako sa embassy. So, nag-pray na lang ako kay God. Nag-pray na lang ako kay God na sana Lord makalusot. Kasi kung iniisip ko kung tandaan pa ako ng agency, yung traffic, and then ano yun, baka rattle ako sa oras. So, inisip ko na hindi naman siguro problema yun kasi ang importante is yung in-encode ng embassy, which is tama naman yung passport number ko na. So, ayun, pagdating ko dun sa agency, sa embassy, kinakabahan talaga ako, sobrang kaba ko. Iniisip ko, hindi ako kinakabahan sa itatanong sa akin ng consul or yung interview sa akin. Kinakabahan ako baka makita ang maging problema yung sa guarantee letter. So, ayun na nga. Dumating ako ng 10:15. So, by 11:15, pinapasok na kami. So, sobrang early. Buti na lang inagahan ko. Kasi, kung dumating pala ako doon ng 12 or past 12, late na pala yun. Buti na lang inagahan ko. So,
So, pinapasok mo kami ng 11. So, ang unang dadaanan mo, dun sa gate, naka-ready na dun yung sticker. Nandun na yung nandun na yung pangalan mo sa oras ng 1:15. And may sticker dun na ilalagay sa likod ng passport nyo na pangalan nyo. Parang barcode. Yun yung i-scan ng consul para lumabas na kaagad lahat ng information. So, pagdating ko dun sa first step, kinuha na yung passport. Nilagay na yung sticker. Yun yung first step. Tip nga pala sa pagdating sa passport. Kung kayo ay mayroong passport holder or yung cover yung mga passport nyo, tanggalin nyo na kasi papatanggal yan sa inyo ng security and even inside the embassy. Hindi nila kailangan ng may cover sa passport. So, fast forward, pumasok na kami. Yun yung first step. And then, pasok ka sa loob. First step, hindi pa pala yung first step sa security mo. Pagpasok mo sa loob, may step 1. So, i-interviewin ka rin para personal information na. Ang tinanong lang sa akin, birthday ko. And then, position. Then, after nun, step 2, parang finger scanning. So, ang nag-interview sa akin ng step 2 sa step 2 ko, the second window is foreigner. I think, she's American. So, ang tanong na lang sa akin is, what is my name? And then, position on board. Then, ayun na. Pinag-fingers ka na niya ako. Una muna, left 4 hands. Left 4 fingers. Sama-sama. Tatap mo yun dun sa, may itatap ka dun. Itatap mo dun sa, parang, flat. Something like that. Scanner yun. First muna yung 4 left, and then second right left, and then 2 times together. Then, so, ang third na, so masaya na ako kasi nakalusot yung paper ko na hindi nagka-arabyado doon sa guarantee letter. So, yun lang yung dadalhin nyo sa loob. Guarantee letter, tsaka yung passport. Yun lang yung kailangan nyo. And, siya nga pala, yung bag. Hindi ako nagdala ng bag kasi sabi daw, hindi daw allowed yung bag. Pero, pagdating ko doon, allowed naman po siya. Allowed pong magdala ng bag sa loob. Siguro ka na lang magdala na sobrang laki. Ang bawal lang talaga is yung cellphone. Magdala ng cellphone. Kasi pag nagdala kayo, kailangan nyo yung iwan sa labas. So, mahal ang bayad sa labas. Yung mga nagtitinda doon din, hindi mo pa sure kung safe ba yung gamit mo. So, fast forward, step number 3, doon ako sa final interview. So, babae yung natapat sa akin, so American. So, ang tinanong niya sa akin is, first time ko ba daw? Is it your first time to work as a seafarers? Yes, ang sabi ko, yes ma'am. Then, what is my position? And then, ano po ba yung tanong sa akin? What is my position? And then, what is my position? Ano yung, kung may work experience ba ako dito, land base? I said yes. Tapos tinanong niya kung saan. Ako si Jordan. Tapos ano yung position? Ano yung position mo doon? Tapos yun lang, napaka-simple lang ng tanong niya. Tapos simple rin yung sagot niya. Tapos sabi niya, okay, congratulations. Kaya, mag-wait lang daw ako ng 7 days. Approve na yung visa ko. Wait na ako ng 7 days para ma-send yun sa agency. Yun. Tumalo na yung puso ko sa sobrang saya. Joke lang. Hindi, sobrang saya ko talaga nun. Kasi yung iba, yung mga nakasabay ko, nahabaan nila yung sagot nila. So, the more na mahaba yung sagot mo, the more na mahaba rin yung itatanong nila sa'yo. So, the simpler, the better. Ayun. Simple lang dapat yung sagot mo. So, kami nakasabay din kaming denied. So, pag hindi binigay sa'yo yung passport mo, pasado ka. Pero pag binigay sa'yo, sinode. Sorry, pero na-denied po ang ibig sabihin. So, may nakita kami na-denied to. So, iiyak. Siyempre, parang yun yung last step. Mundo ka pa. Bumagsak. So, nakakalungkot. Ayun. So,
totally, ano nga ba yung tips? So, yes, bago ka mag-appear sa embassy. So, yun lang, kailangan relax ka lang, i-relax. Dapat matulog ka ng maaga para kinabukasan fresh ka. Tulog ka ng maaga, relax lang, may peace of mind ka dapat. Parang mind over matters. Kasi pag nandun ka na sa loob, yung iba kinakabahan kasi. Kasi naririnig mo na yung tanong sa iba. Naririnig mo na yung mga tanong dun sa nauna. So, sa sobrang dami na naririnig mo, siguro sari-sari mo. Hindi mo na alam kung ano ba dun yung isasagot mo. So, yun. Mind over matters. And then, pinaka-importante na 50% is mag-pray ka kay God. Ako talaga nag-pray talaga ako. Sana kung para sa akin, ibigay mo Lord. Kaya pray talaga. Binigay naman ni Lord. Kaya yun. Prayer lang talaga ang kailangan. Hindi ka naman pababayaan ni Lord. At saka tiwala sa sarili na kaya mo. So, yun lang guys. May masasabi ko ang tips ko sa inyo sa pag-appear sa embassy. So, sana may naitulong or nakakuha kayo ng idea sa akin. So, thank you guys and see you on my next vlog. Bye!